Nandito uli tayo sa bakuran. Ay siya nga pala, wala ako sa bakuran. Nandito ako sa itaas sa may bintana. Kasi pag sa baba ako, hindi ko makuna ng video ng ang malunggay kasi sobrang haba na. Ito, medyo maganda ng weather ngayon. Nag-umpisa ng bunga ang malunggay. Ayan, nag-umpisa ng bunga. Ang ganda-ganda na ng malunggay. So, after 1 month, pwede ko na ito i-harvest. Tamang-tama, naubos ng malunggay ko. Malunggay ko last day. Yung nilagay ko sa freezer, ngayon umpisa na naman ang dahon. So after 1 month, harvest na naman uli si Rosas. Ayan, ito ang laki ng puno talaga ng malunggay. Tingnan mo, oh, ang laki ng puno. So takot na takot ako pag malakas ang hangin, baka matumba ito. Pero hindi naman siguro matumba kasi matibay yung malunggay. Last month ang lakas ng hangin, hindi naman siya natumba ito. So, para sa aming mga OFW, napakahalaga sa amin ang malunggay dito kasi ang malunggay dito is alagang-alaga talaga. Ayan. Ang ganda na ng dahon. So, puntahan natin yun sa kabila. So, ito ang pangalawang puno ng malunggay. Ang laki ng puno. So, mahirapan ako pag time na mag-harvest dyan. Kailangan ka nung gumamit ng hagdanan na mahaba at saka pangsungkit. Ayan. Ang laki ng puno. Tamang-tama, harvest ko rin ito after 1 month. Sabay ito sa isang puno. Kasi para sa akin, napakahalaga ang malunggay dito. Pag bumili ka ng supermarket, mahal. At saka hindi na presko. So, mas maganda talaga may sarili kang tanim. Ayan. Kasi minsan kasi pag sumama ang sikmura ko, malaki ang tulong ito ang malunggay. Malaking tulong talaga itong malunggay sa health. Parang gamot ko na rin kasi halimbawa yung sikmura ko parang may daming lamig. Magpakulo lang ako ng malunggay, lagyan ng kamatis, kunting asin, tsaka inumin ko yung pinakasabaw niya, yung soup. Ayun, gumanda yung pakiramdam ko. So, alagang-alaga ko yan pag tag-init, kahit nababad ako sa init. Dinamihan ko talaga ito ng tubig kasi super importante ang malunggay dito, lalo na katulad kong isang OFW. Ayan. So, ang laki din ng puno. Marami akong tanim. Pero iwan ko yung mga buto niya. Iwan ko kung mabuhay ba yan. So, tingnan lang natin kung mabuhay ba yan ng malunggay. Kasi, pag sobrang lamig kasi yung maliit kasi na malunggay, alam mo, parang nang ano din siya, parang kahit diligan mo, parang sobrang dry siguro, hindi nakayanan sa malunggay ng malamig, yung maliit pa na tanim. Ayan. So, sunod na araw, pwede na ako magkuha dito ng konti. Lagyan ko ng manok. Tinulang manok. So, dito sa tabi, may dates tayo. So, hinog na kailangan kasi hindi ko yan kayang i-harvest. Naghintay na lang ako pag may pag may kusang mag-harvest dyan, maghintay na lang ako para hugasan ko, makakain ako kasi ang haba na, hindi na maabot sa hagdanan namin. Ayan, bali 2 puno yung malaki yung dates. Siguro hindi masyado nakita dito yung bunga kasi nasa malayo. Ayan, mayroon pang limon. Yung limon namin katatapos lang nagbunga. Siguro after 3 months, siguro iwan ko ba, hindi ko alam anong time, ilang buwan bago magbunga yung limon. Basta every year yata 2 beses yan magbunga. Depende siguro sa pag-alaga ko kasi nilalagyan ko yan ng vitamins. Yan, medyo malaki din ang puno. Ayan, ang daming malaking kahoy dito. Iwan ko itong kahoy na to. Kahit walang bunga, hindi ko alam anong klaseng puno yan, pero alagang-alaga yan ng amo ko. Babae, pinadiligan niya kahit anong klaseng tanim. Alagang-alaga talaga.
Ayan, ito may bugimbilya. Ang laki din ng puno ng bugimbilya. Alagang-alaga ko yan kahit kunti lang yung bulaklak. Basta tanim, alagang-alaga kasi malaking tulong. Pero ang pinaka-love ko talaga yung malunggay. Paborito ko malunggay. Ayan.